Sa episode 225 ng Lilet Matias, nagsimula ang kwento sa matinding galit ni Atty. Alon kay Sabrina. Si Sabrina ang naging dahilan kung bakit natuklasan ni Lilet ang suot na relo ni Atty. Alon na nagdulot ng pagdududa nito sa kanya. Dahil dito, hindi napigilan ni Atty. Alon ang kanyang galit at binugbog si Sabrina bilang ganti. Ang galit ni Atty. Alon ay naging marahas. Iniwan si Sabrina na sugatan at walang magawa. Samantala, sa bahay ng mga Matias, nag-uusap sina Atty. Lilet Matias at Atty. Kurt tungkol sa kaso ng isang kliyente ni Lilet. Bagamat abala sa trabaho, hindi pa rin maalis kay Lilet ang pag-aalala kay Ira. Sa kabila ng kanilang alitan, ramdam pa rin niya ang awa kay Ira, lalo na't si Atty. Alon ang nagpapahirap dito. Habang nag-uusap, kinausap din ng pamilya Matias si Lilet at binigyan siya ng suggestion na mag-leave muna sa trabaho upang magpahinga. Ngunit mariing tumanggi si Lilet dahil nais niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa kanyang mga kliyente. Si Atty. Kurt naman ay nagmungkahi ng ibang paraan para maibsan ang stress ni Lilet. Sinabi niyang magsaya muna sila at lumabas kasama ang buong pamilya Matias. Aniya siya na ang bahala sa lahat ng gastusin mula sa pagkain hanggang sa gala. Sa uni nag-aalinlangan si Lilet dahil sa hiya, ngunit sa huli napapayag din siya. Naghanda ang lahat at nagkaroon ng kasiyahan sa kanilang paglabas. Pagdating sa mall, naging masaya ang lahat. Nagpasalamat ang ina-inahan ni Lilet kay Atty. Kurt sa kabutihang ipinakita nito. Samantala, binibiro naman ng pamilya si Lilet tungkol sa pagiging maswerte nito kay Kurt. Habang nag-i-enjoy ang lahat, nabunggo ng isa sa mga miyembro ng pamilya Matias ang isang lalaki. Sa halip na humingi ng tawad ang lalaki, ang nagalit at sumigaw na nagdulot ng tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, namukhaan ni Lilet ang lalaki. Siya ang holdupper ng hold up sa kanila ni Trixie. Agad na sinabi ni Lilet sa lahat na iyon ang holdupper na nagdulot ng takot sa kanila noon. Hinabol ni Atty. Kurt at ng dalawang miyembro ng pamilya Matias ang lalaki, habang si Lilet naman ay tumawag ng pulis upang isumbong ang insidente. Dahil sa pag-aalala, hindi mapakali si Lilet at sumunod na rin kina Atty. Kurt upang alamin ang kanilang kalagayan. Subalit hindi niya inabutan ang grupo dahil malayo na ang narating ng mga ito. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, nakita ni Ira ang mga pasa sa katawan ni Sabrina. Si Atty. Alon ang may kagawan nito. Si Sabrina ang dahilan kung bakit nalaman ni Lilet ang tungkol sa relo ni Atty. Alon, at siya rin ang dahilan kung bakit unti-unting nawawalan ng tiwala si Lilet kay Alon. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Lilet na may naiwan siyang wallet sa lugar kung saan sila nagpunta. Agad niyang tinawagan ng may-ari nito na nagpakilalang si Mellard. Nagkasundo silang magkita upang maibalik ang wallet. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre ni Lilet na si Mellard pala ang holdupper na ng hold up sa kanila noon. Mas lalong naging masalimuot ang sitwasyon nang malaman niyang si Mellard din ang lalaking nakita nila sa mall. Sa pagtatapos ng episode, tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Lilet, Atty. Kurt at Mellard. Habang sinusubukang lutasin ang mga suliranin, malinaw na ang ugnayan nilang lahat ay mas komplikado pa kaysa sa inaakala.